Maraming salamat. Kaya naman yung mga nanay po natin dito, mga lola at lola, mga tito tita, mga kapatid po natin, mga pamangkin, mga kapatid, mga kapuso, mga kapamilya natin. At mga best friend po natin dito sa Barangay Palatio, halika po tayo dito sa harapan. A few minutes, mag-start na po tayo ng ating focus kasama ang buong team dito yung mga paso. May mga palaypay na po ba kayo dyan? Ay, ayaw ang tingin. May mga palaypay na kayo. Dito, may mga palaypay na ba kayo? Ayun, syempre nandito na rin po ang ating konsehal. Konsehal Kiko Rustia. At syempre natatanong ko na rin po ang ating konsehal. Konsehal Coach Paul Sinagat. Kaya naman, Barangay Palatio, hali na po tayo dito para sa ating caucus kasama ang buong team Giting ng Pasig. Abot na ito ka next week. Damit sa chan. Okay, kaya naman, Barangay Palatio, hindi na po tayo dito sa harapan. A few minutes, mag-start na po tayo ng ating focus kasama ang buong team Giting ng Pasig. Sama ka lang. Yung mga nanay po natin dito. Kaya naman, Palatio, handa na po ba ang lahat? Handa na po ba? Okay, thank you so much. Kaya naman, Barangay Palatio, halip na po tayo dito sa harapan. Yung mga nanay po natin, invite po natin sila dito para sa ating focus kasama ang buong team Giting ng Pasig. Ayan, muli po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Palatio, maaari na po tayong umupo para mag-umpisa na po tayo ng focus ngayong umaga nito. Ayan, inaanyayahan na po ang lahat at tayo po'y mag-uumpisa na. Maraming salamat po, Kuya Chester. Pwede na po tayo po. Mag-uumpisa na po. Thank you po. Ayan, palakpakan din po natin ang ating Vice Mayor Dodot Jaworski at kasunod niya po ang ating Consi Volta de los Santos. Dito ngayon umaga. Sa totoo po, ito na po yung 29th day ng aming kampanya. Araw-araw po, umiikot kami, 29 days na po. 3 caucus araw-araw. Sa totoo po, minsan talagang, ang maganda na po talaga sa house to house, marami po kami muli na nakakausap. At dahil dito, ay nakakapaliwanag kami sa caucus. Kasi sa totoo po, nakakasawa na rin yung sinasabi namin eh. So, gagamitin ko na yung pagkakataon na ito na magpaliwanag po. Nung pag-ikot ko po kanina, may mga issue na nabanggit sa akin dito. Una po, nung umiikot po ako, at para sa kaalaman ng lahat ito nung umiikot po ako kanina, may lumapit po sa akin. Ang sabi sa akin, at maganda po, dapat linalapitan kami. Kung meron kayong problema, meron kayong issue, meron kayong hindi naintindihan, dapat po lapitan nyo po kami, tanungin nyo kami. Dahil yun po talagang parte ng trabaho namin, magpaliwanag po sa inyo. Kaya huwag kayo mahihiya na magtanong sa amin. Sa totoo po, habang umiikot ako kanina, may nagtatanong sa akin na sa totoo, kailangan niya ng tulong medikal. So tinanong ko kung anong hospital siya pupunta. Ang sabi niya sa akin,
Sa Maynila pa raw siya pumupunta, pero since heart problem siya, dito na po siya lalapit sa PCGH. Sinabi niya sa akin, kung ang problema ko, syempre mahal eh. Mahal yung mga nakasulat po doon. May mga requirements, may 2D echo, may mga blood na gagawin. Para sa isang, especially po kung senior citizen, ang bigat po nun. Ang bigat po nun, yung gastos na yun, yung isang araw ka lang, ang sisingilin sa'yo. Ang sabi ko sa kanya, ma'am, sa totoo, yun ang laging binabanggit dito ni Consiel Eric, ni Mayor Vico, ni Vice Dodot, na dito po sa atin, merong no balance billing. Ang sinabi sa akin, pero congressman, nung huling pumunta ako doon, ay may binayaran ako. Pumunta raw siya sa PCGH, meron siyang binayaran. At totoo po yun. Alam niyo po ano yung patunay nun. Lumapit rin po siya sa office ko. Kaya natulungan siya. So nagtanong ako. Sabi ko, ate, dito sa Pasig, matagal lang may no balance billing tayo. Pag ikay taga Pasig, kahit hindi ka voter, dapat ay libre ka na, low balance billing. Sabi ko, pero ma'am, kailangan marinig nyo kasi paliwanag kasi baka hindi naintindihan ng lahat. Tinanong ko, sabi ko, ma'am, meron ba kayong ID ng Pasig? Meron. May ID ng Pasig. Kaya yun pa lang, wala na problema. Again po hindi kailangan botante. Pangalawa, sabi ko, tita, meron kang PhilHealth. Yun yung wala, yung PhilHealth, wala siyang PhilHealth. Ang sabi niya sa akin, pero kung ang asawa ko may PhilHealth, sabi ko, yun. Pag ang asawa mo, ito po, national government naman po yung PhilHealth, para maliwanag tayo. National government po nagbabayad ng PhilHealth. Maliwanag po, pag senior citizen ka na, 2014 pa lang, may napasa na kaming batas. Automatic, pag senior citizens ka, pwede kang kumuha ng libre na PhilHealth card. Pangalawa, kung indigent ka, pwede ka rin kumuha ng libreng PhilHealth card. Pangatlo, sa atin po, sa ospital natin, kung lumapit ka, wala kang PhilHealth card, wala yung asawa mo. Doon na po mismo pwede ka mag-apply. Mabibigyan ka po ng PCGH, ng mapoproseso nila yung PhilHealth mo. Kaya sa totoo po, baka kaya nagkakalituhan lang tayo dito eh. Kasi, una, pag ang asawa mo may PhilHealth, covered ka na. Kasama ka na doon. Pag asawa mo may PhilHealth, covered na pati yung mga anak na below 18 years old. Pag yung mga magulang na above 60, covered rin po yun, although libre na sa PhilHealth. So, dito po sa atin, pag sinasabing no balance billing, gamitin mo lang yung inisyu ng national government na PhilHealth, libre po yun, lalo na pag senior ka o indigent. Tapos yung butal o yung hindi napabayaran, yun yung sinasagot ng local. Kaya dito po, meron tayong no balance billing. Ang i-represent nyo lang po, PhilHealth card at ID. Para maliwanag po tayo kasi nakakaawa rin po yung ating mga kasama dito sa ating lutsod pag hindi natin napapaliwanag mabuti. Ang national government po, matagal na kami may batas na may PhilHealth kayo, lalo na pag senior citizen o indigent. Libre na po makukuha yun. Pag meron kayo nun, tapos sa lokal naman, pag may ID ka na nagpapatunay na taga-Pasig ka, no balance billing na po tayo dyan. Huwag po kayong kabahan pumunta sa ating mga ospital. Ngayon, pag siningil pa rin po kayo, pumunta po kayo sa amin para malaman namin kung ano yung nangyari. Yun po ang sagot. Kailangan na lagi nag-uusap tayo. Kasi minsan talaga, lost in translation eh. Pero again po, maliwanag na po tayo doon ha. Kailangan lahat tayo, lalo na pag may senior citizen dito o merong indigent, kumuha na po kayo, libre ang PhilHealth card. Kung wala man kayo, sa point ng PCGH, madaling mag-apply doon. Mismo doon, makaka-apply na kayo para ma-issuean kayo. Sa PCGH mismo. Tapos doon papasok yung no balance billing. So doon po, may tanong pa po tayo para maliwanag po kasi kailangan makuha nyo lahat ng benepisyo na binibigay ng nasyonal at ng lokal. So okay na po tayo dyan. O, wala na pong katanungan doon. Para maliwanag po tayo dahil sayang. Pangalawa po, eksakto po nung umiikot ako dito, nakita ko marami tayong Filipino Muslim brothers and sisters dito. May bagong batas na po sa nasyonal, kakapirma lang ng Malacanang.
last week lang ata napirmahan. According to the Muslim ritual, kahit hindi ka pabayad, dapat i-release yung cadaver para within 24 hours yung Muslim rituals magawa na natin. Batas na po yan. National law po yan. Ang kailangan mo lang, mag-i-issue ka lang ng promissory note. Yun yung mangyayari. Hindi pwedeng itigil dahil meron kang unpaid bill sa ospital. Para maliwanag po tayo, sayang rin po yung benefisyong yan. Pangatlo po, nababanggitin ko, pasensya na po, ang babanggitin ko na lang kasi po yung mga batas. Then yun naman ang trabaho ko bilang congressman. Pangatlo po, sabi ni Vice Mayor Dodot kanina, at totoo yun, napakahalaga po ng edukasyon. Totoo po yun, tama po, talagang maganda yan. Pero equally po, mahalaga rin po sa edukasyon ay yung ugali ng isang Pilipino. Sa totoo po, dito sa ating lungsod, talaga nakikita natin dito eh. Dito po may tulungan ng mga Pasigenyo eh. Sa totoo, dami kong nakilala na dito sa Pasig na hindi man nakapagtapos ng high school, hindi man nakatapak ng kolehiyo, pero napakabuting tao. Sa totoo po dito, mga Pasigenyo, marami po dito nagbabanat buto araw-araw para may kitain lang, para may mapakain sa pamilya nila. Yan po mga tunay na Pilipino, tunay na Pasigenyo. Ugali po ang importante. Mabait, mabuti tayo. Pero, ang ginawa ko po dyan, may batas rin po akong ginawa para sa ating mga paaralan. Napansin ko kasi po, nawala na yung Good Manners and Right Conduct o GMRC sa K-6 natin. Kaya kung basahin niyo po yung pink na pamaypay na pinamimigay ko, ako po nagsulat niyan. Ginawa kong batas na kailangan ibalik na po ang pagtuturo ng Good Manners and Right Conduct GMRC sa K-6. Para yung mga bata natin, pag nasa eskwelahan, natuturuan ng tamang mga ugali at asal. Pero, mga kuya, ate, siyempre sa school nangyayari yan. Pero importante rin po, alam niyo po, may FGD na naganap, marami naman yan yung FGD. Tinanong po yung mga bata, ano yung pinaka-importante sa kanila? Ang laging sagot, nanay, tatay, pamilya. Yan po ang laging sagot ng batang Pilipino. Ibig sabihin po, kayo ang idolo nila. Kaya sa totoo, pag may GMRC na tayo sa paaralan, nasasabayan pa po natin sa ating mga bahay yung pagbigay ng tamang aral sa ating mga anak. Itong susunod na henerasyon po natin, mas magiging maganda pa para sa mga Pasigenyo kaysa sa kasalukuyan natin. Kaya sana po, tuloy-tuloy magtulungan po tayo sa parte na yan. Again po, no? Tama po, nawawala na yun po, yung opo, yung pagma. Pero dito sa lungsod natin, sa totoo, marami pa rin bata na re-retain po nila, lalo na yung pagmano. Yun talaga sa totoo, na pag-bless. Sa totoo, napakagaling po doon ng mga magulang. Yung mga magulang, pag nakikita lalo na matatanda, o may kita si Volta, laging sasabihin, magmano, mag-bless kay Volta kaagad. Kasi nakakatanda eh. Diba? Pero tamang practice po yun ha. Napakaganda po nun. Sana tuloy-tuloy natin yung opo po at yung blessing. Yung iba po, na batas, hindi ko nababanggitin. Nandiyan na po sa pink na pamaypay na pinibigay ko. Sa totoo, kasama na po dyan yung income taxation ng minimum wage earners, yung ALS, yung mental... Yung ALS po, ginawa ko ng batas yan. Kasi dati walang batas yan eh. Yung mental wellness po, yung ECCD, hopefully soon na po yun. Pero ito po, sa totoo, may isa akong batas na hindi naman apektado lahat ng Pasigenyo. Pero kahit hindi apektado lahat ng Pasigenyo, naniniwala ako na concern pa rin ang bawat Pasigenyo. Dito po sa atin, meron mga magulang na merong anak na may disability. Either malabo yung paningin, o mahina yung pandinig, o kaya, exactly po, hindi makasalita ng mabuti, or kaya may autism. Ang problema po, pag ikay magulang ng isang learner with disability, ang pinaka-kinakabahan ka, paano kung mauna ka sa anak mo? Sino mag-aalaga sa anak mo? Kaya gumawa po ako ng batas. Nakasulat dyan, Inclusive Learning Education. Kung saan, sa SPED ILRC natin, pinapasok ko na rin po yung DSWD at DOH. Ang gusto po natin, masigurado,
na yung bata po kahit wala na yung magulang niya at long term yung kanyang disability, kahit mauna na yung magulang niya, ang gobyerno andyan pa rin para bigyan ng financial support yung batang nangangailangan ng tulong habang tumatanda siya. Hindi siya may iwan, hindi nakakabahan yung mga magulang na may disability. Yun po, ganap na batas na po yan. Hopefully, hindi naman mag-a-apply sa inyo. Pero alam ko na importante po sa atin lahat na lahat ng Pasigueño napapangalagaan natin. Ngayon, ate, last na. Ate, last na. Ito, may isa akong babanggitin. May isa pa akong babanggitin. Kasi meron ito, hindi pa ganap na batas. Pero sa akin po, napasa na on third and final reading. Ito po yung pag-amyenda ko nung K-12 law. Yung K-12 law po na yan, maganda man ang layunin, napakahirap po ng implementasyon. At ang totoo, nahihirapan na po ang pamilyang Pilipino at pamilyang Pasigueño. Panahon na po amyendahan yan. Sa amin po, pasado na on third and final reading. Ngayon po, nasa Senado na po, dinidinig naman po nila. Ano po yung proposal natin dito? Una po, tanggalin na natin lahat ng tracks at lahat ng strands. Dapat isa na lang, academic na lang. Kung talagang papasok ka ng kolehiyo, academic ka, pero wala ka nang pipiliin na strand o track. Isa na lang yan. Pero marami pa rin naka-enroll sa TechVoc eh. Ang problema po ng TechVoc, sa totoo, kahit magaling yung ating mga guro, bakit ka pumasok ng TechVoc? Kaya ka nag-TechVoc dahil ang importante, magkaroon ng trabaho agad. Kalidad na trabaho hinahanap mo, gusto mong kumita eh. Pero sa ngayon, kasalukuyan, sa ilalim ng sistema natin sa K-12, ang binibigay lang po natin dyan, yung NC2 na tinatawag. So sa totoo, hindi ka rin makakuha ng kalidad na trabaho. Kung NC2 po, wala kang kalidad na trabaho. Ang mangyayari lang po, kahit yung hindi pa nga nag-graduate ng grade 10, pareho rin po ang trabaho makukuha ng pareho ng grade 12. Kaya yung proposal ko dun, alisin na lang natin sa DepEd. Idiretso na po natin dun sa industriya. Doon na rin ang magbibigay ng NC1, NC2, NC3 at NC4. Ang importante kasi po, mahalaga po, ang trabaho makuha niya, kikita siya ng sapat para sa kanya at sa pamilya niya. Kung hindi, useless po. Proposal ko, alisin na po yan sa DepEd para mas maganda. Dito sa lungsod ng Pasig, di ba si Vice Mayor Dodot, meron siyang Pag-asa Scholarship. Sabi ni Vice Mayor Dodot, sa susunod na termino niya, ang gusto naman niyang fokusan ay yung skills training. Yung makakakuha ng trabaho na maganda, na mabubuhay mong pamilya. Yun ang sinasabi natin TechVoc na ilabas na natin sa ating DepEd. Kaya Vice Mayor Dodot, sana pagpatuloy natin yun. Napakaganda nun. Maraming salamat. Ngayon, yung mag-academic track, pupuntang 11-12, 31 subjects po yan. Ang dami masyado. Ang sabi ko sa DepEd, bawasan na. Huwag na tayo 31 subjects. 8 subject na lang. 8 subjects na lang. 4 sa grade 11, 4 sa grade 12. Yung 8 po na yun, yan yung 8 subject na GE ngayon sa first year college. Sabi ko, kopyahin na lang, 4-4. Pag pumasa ka nun, ibig sabihin, college ready ka. O pag college ready ka, ibig sabihin, madali na pumuntang kolehiyo. Pagdating mo ngayon ng kolehiyo, katulad ako po sa UP, meron po kaming advanced placement exam doon. Pag kinuha mo po yun at pinasa mo yung advanced placement exam, yung 8 subject na kinuha mo sa grades 11 and 12, dapat i-credit sa kolehiyo. So ang 4 na taon na kolehiyo, magiging 3.5 taon na lang. Mababawasan yung tagal sa kolehiyo. Kasi mahal po ang kolehiyo. Pero meron akong panghuling proposal dun sa panukalang batas ko. Ito po yung tinatawag kong honors exam. Pagtapos ng grade 10, may option ng isang nagtapos ng grade 10. Pwede siyang kumuha nitong honors exam na ito. Pag pumasa siya ng honors exam, pagtaas ng grade 10, accelerated na po siya sa first year college. Hindi na siya dadaan ng grades 11 o grade 12. Pasensya na, dati hindi naisip. Opo. Pero sa totoo,
Yan yung gusto po natin para yung K to 10, mag-aral ka ng mabuti, mapasa mo yun, premium, diretso ka ng kolehiyo, mas maaga makakatulong ka sa sarili mo, pati sa pamilya mo. Again po, yung ibang batas hindi ko nababanggitin. Pero binanggit ko po itong mga batas, yung sa PhilHealth, itong mga sa GMRC, yung tamang ugali, yung K-12 na pag-amienda. Kasi ito po, hindi naman po ito agad-agad. Hindi natin mararamdaman bukas. Pero ito po, mga pangmatagalan na solusyon para sa mga problema po na hinaharap ng bawat Pilipino, bawat Pasigenyo. Ang gusto po natin, ang bawat Pilipino, bawat Pasigenyo, ay ma-equip natin ng tama para handa siya sa hinaharap. Wala pong Pilipino, ito po ang totoo. Ito po ang totoo. Walang Pilipino, walang Pasigenyo na gusto nakakuha lagi ng ayuda o libre. Kasi tayo dito sa Pasig, may dangal tayo eh. Gusto nga natin makatindig sa sarili natin paa. Yung mga programa na bibigay ng libre, sa totoo, tinatanggap lang natin yan ngayon kasi dala ng pangangailangan. Pero sa totoo, ayaw natin yan. Ang gusto natin, makatindig tayo sa sarili natin paa, mabuhay natin sarili natin, pati pamilya natin. Yan yung talagang gusto natin. At itong mga programang sinasabi ko sa inyo, ito yung mga programa po na talaga makakatindig tayo. Mga bata po natin makakatindig. Kaya sana po, talagang take your time rin po na basahin po ninyo itong mga pinamimigay namin kasi maraming batas po dyan na talagang sa totoo makakatulong po sa inyo. Pero ito panghuli naman po na pakiusap ko sa inyo. Kami po dito sa Team G-Team humaharap sa inyo at sa totoo, kung papansinin po ninyo, programa at issue ang lagi namin binabanggit. Yung mga solusyon na tingin namin makakatulong sa buhay ng Pasigenyo. At totoo po, lahat ito, nagawa naman natin itong lahat dahil kay Mayor Vico. Yan naman ang totoo. Sa totoo kasi lahat naman ng programa, lahat ng pagbabago, magagawa lang yan pag merong halimbawa ang mayor. Ang mayor po, kasi kung yung mayor, iba yung gagawin niya, susunod lahat. Di ba? Kung ang mayor po, sabihin niya, ay, wag na tayo ganito gawin natin, susunod lahat eh. Wala namang makakadiskarte ng iba sa leader eh. Pero dito sa ating lungsod, nakita po natin kay Mayor Vico na pantay-pantay lahat, walang pinapaboran, at wala po siyang personal na nag-gain dito sa mga programang ito. Lahat po ito para sa Pasigenyo. At nararamdaman naman po natin, yun naman ang totoo, kahit saan kami maglakad. Kanina nga, ito po ang totoo, pero ito ayaw na ayaw ni Vico yung usapan na ganito eh. Pero sinabi kuya, sino ba kausap ko? Kayo ba yung kausap? Yung mga kasama natin na iba sa labas. Nagtagal po ako dun sa isang bahay. Dito lang po sa labas. Sabi sa akin nung matanda, Congressman, huwag kayong mag-alala. Straight kami, Team Giting. Sabi niya, dadaan ba dito yung presidente? So nagtaka ako eh. Sinong presidente yung hinahanap niya eh? Sabi niya, hindi, yung vice president. So sabi ko, ano bulong kami? Local lang po ito. Walang presidente dito, walang vice president. Sabi niya, hindi congressman, yung nandiyan sa City Hall. Sabi ko, si Vico? Sabi niya, oo, si Vico. Sabi ko, mayor po yun. Kasi po, sa totoo, gano'n ang pride natin kay Vico dito sa ating lungsod. Yan naman po ang totoo. Kaya natutuwa tayo. Kaya sana po, dito sa papuntang huling term ni Mayor Vico, pagbigyan na rin po natin siya. Ang hiling po niya, straight Giting. Pag straight Giting, ibig sabihin po nun, hindi po 3, 4 o 5 konsihal. Ang ibig sabihin po nun, 6 na konsihal. Wala pong may iwan. Lahat po sana ibigay na natin. Pagbigyan na natin si Mayor Vico. Yung 6 na konsihal, yung vice mayor, ibigay na po natin kay Mayor Vico. Para itong huling term niya, kung marami nang nagawa ngayon, isipin po natin kung kasama pa niya lahat. Hindi naman po kakampi. Sa totoo, hindi naman kakampi. Pero parehong pananaw katulad niya. Maasahan po ba namin sa inyo yun?
Dito po, straight Giting. Vice Mayor at 6 na konsehal. Tama po yun. So, hindi 5, 6 na konsehal. Maraming salamat po. Mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Muling iboto ang Rico Soto! Magandang umaga sa ating lahat. Kamusta po kayo? Kayo pong nasa gitna. Pres, okay lang po tayo. Okay lang po kayo. Naglalabasan ay mga payong ng mga... Yan, nandito po sa bandang kaliwa. Ayos lang po kayo. Hanggang dun sa dulo. Okay. Eh kayo po, dito sa bandang kanan. Ang layo po ninyo. Eh di ba? Di ba ano ba meron dito? Kamusta po kayo? Okay lang po kayo? Hindi naman kayo masyadong naiinitan. Buti naiinit tayo. Maraming salamat sa napakainit na pagtanggap sa Giting ng Pasig. Baby, maraming salamat po. Siyempre, binabati natin pati yung mga nasa upper box. Kamusta po kayo dyan sa taas? Ayun dyan po. Hello po. Ate, ano yung kanina mo pang sinusulat dyan? May assignment ka? Anong grade mo na? College na. Akala ko grade 5 pa lang. Medyo malabo kasi mata ko, sorry. Grabe. Maraming salamat po talaga sa inyo. At alam ko naman medyo mainit ang panahon. At okay lang po. Maraming salamat. Pero higit sa init ng panahon, alam ko rin po na ang dami nyo na pong narinig. Ang dami na pong naikwento sa inyo ng ating mga konsehal, Vice Mayor Dodot, Kong Roman, tungkol sa iba't ibang nagawa ng inyong pamahalaan dito sa Pasig itong nakaraang 3 taon. Kaya inaalala ko, baka masyado ng ika nga, information overload na yata. Baka mamaya pag uwi niyo sa mga bahay, nakalimutan niyo na lahat ng sinabi namin. Ay, hindi ba? Eh, sabihin ko sana, iksian ko na lang po yung mensahe ko para hindi po memoryado po natin lahat ng ayun naman. Kaya nakita naman po natin kung ano yung mga napagtagumpayan natin bilang isang lungsod. Nagsimula tayo sa yung sa pundasyon po natin, pagtataguyod ng mga prinsipyo ng mabuting paggogobyerno, binuksan natin ang ating pamahalaan, naglinis tayo ng ating gobyerno, pati yung mga procurement na proseso natin, yung public bidding, ginawa natin makatotohanan, tinanggal natin yung mga kickback o SOP, ginawang maayos yung proseso para kung sino yung totoong panalo, yun ang mananalo, kung sino ang nangyayari. Bumaba yung mga presyo ng mga kontrata ng lokal na pamahalaan. Tumaas yung income natin. Kaya yung mga kinuwento ng mga konsehal kanina, mula sa pag-expand ng tapat loan, hanggang sa paglibre ng prangkisa ng mga tricycle, hanggang sa palupa para sa mahigit 3,000 pamilya Pasigueño. Ito yung mga problema na dekada-dekada na. Hanggang sa pag-expand o upgrade ng ospital natin, hanggang sa expansion ng local senior pension natin. Ito pong lahat, yung mga nabanggit kanina, ito po yung mga bunga ng mga pagbabago at reforma na pinaglaban natin dito sa Pasig. Andito na po tayo ngayon. Sa kasamaang palad, may iilang tao o grupo, kumukunti na naman po yung bilang nila. Pero nandyan pa rin po sila na para bang gusto nilang umatras tayo pabalik dun sa mga lumang kalakaran. At hindi naman siguro natin kailangan maging henyo para maisip kung bakit. Kasi sila yung mas nakikinabang dun sa lumang kalakaran. Maaring sila yung mga nakaupo nun. Kung hindi sila yung nakaupo mismo, sila yung kadikit na pwedeng kaibigan, pwedeng kamag-anak. Sila sa madaling salita, sila yung malalakas, sila yung mga naungontrata, sila yung mga nasanay dun sa lumang kalakaran. Pero ako po ay naniniwala at sa pag-iikot namin, ito po yung nararamdaman at naririnig namin mula sa mga Pasigueño. Tayo po sa lungsod ng Pasig, ayaw natin na umatras tayo. Ayaw natin na pabalik dun sa mga lumang kalakaran ang direksyon natin. Bagkus, ang gusto po ng mga Pasigueño ay padiretso tayo, paabante, pasulong.